sumasabay na siya sa pagka-modern ng mga digital panel gauge na nilalabas ng mga nakikipagsabayan na talaga si Suzuki Bergman no. Ang gas tank ay nasa likuran o nasa puwitan para siyempre naman makapakita natin sa kanila. So yun, welcome back sa ating channel and this is Dinaki Moto. At kung hindi ka pa na-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Alright, let's go! So for today's video, pag-usapan natin yung bagong labas na Suzuki Bergman Street X 125. Street X ba yun? Basta siya yung bagong version ng Bergman na unang nilabas sa India. Tingin ko maglalabas agad si Suzuki dito sa Pilipinas ng bagong model ng Suzuki, yung Bergman Street. So ang ganda nung ang ganda nung panel gauge nung bagong Bergman. Kasi nakita ko dun sa isang review ng isang Indiano. Talagang ang ganda nung niya. Ang ganda nung digital panel niya. Kumbaga, na siya sumasabay na siya sa mga maxi scooter na talagang tawag doon. Sumasabay na siya sa pagka-modern ng mga digital panel gauge na nilalabas ng mga ibang brand. Lalo na sa maxi scooter. Siyempre, sila NMAX, sila PCX, sila ADB, ba? Tapos yung mga China bikes na merong maxi scoot, talaga namang ang gaganda na ng mga digital panel gauge nila, no? So na siya, hindi na siya totally black and white. Bali na siya tawag dito, parang colored na siya, no? Kasi nakita ko dun sa niya sa review ng Indiano, naka na yung niya, yung digital panel gauge niya, no? Naka colored na. White yung background tapos merong touch of blue. So ang ganda naman din talaga nung digital panel gauge, no? Talagang modern na modern na. So digital panel gauge pa lamang 'yun, ha. So wala pa yung looks nung physical. So yung physical looks niya, ayun, nagbago nga. Yung pinakamalaking pinagbago nung physical looks ni Bergman, yung kanyang headlight. Ayun, yung headlight niya tsaka yung mukha, no, iba na. Para siyang 400cc na Bergman. Ganun yung itsura. So naka na siya, dual headlamp. So talagang nakikipagsabayan na talaga si Suzuki Bergman no. Pero yung pinaka-style nung kanyang nung sa windshield niya ay parang ganun pa din pero medyo humaba lang ng onte yung windshield. Tapos mas naging detailed yung itsura nung mukha ng Bergman. Hindi na siya yung ganito na parang napakasimple lang tapos napaka-elegante tignan. Yung Bergman na to, para siyang may pagka-sporty na tignan no. Kasi naka-dual headlamp na siya tapos medyo nagmukha siyang ibon. Nagkaroon siya ng parang tuka Basta tumulis yung harapan niya Ito kasi yung standard version na mga naunang labas ng Bergman. Mga parang pa-curve type. So yung bagong labas ng Bergman, medyo pointy na yung kanyang mukha. So para siyang nakasuot ng mask, which is talaga namang hinihingi yan ng maraming tumatangkilik kay Bergman na sana sa pagdating ng panahon na nag-upgrade magbago na yung kanyang itsura. Kasi yung Bergman na typical na ganito, na street X tapos yung standard, talagang hindi siya pang racing no. Pero para sa akin, para sa mga taong hindi mahilig sa racing, oo, pwedeng-pwede na talaga si Bergman na standard tsaka street X. Ito yung dala-dala ko. Yan, pwedeng-pwede na siya sa atin So, okay lang siya sa akin kasi dito naman tayo sa province, wala naman traffic. Tsaka di naman tayo nagmamadali dito, no. Kasi nga, yun, walang traffic. Kaya hindi na kailangan maging mabilis, di ba? So, mahal na araw pa lang ngayon, Today is April 3. So, medyo nagugutom na nga ako. So, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan na Suzuki. Tapos, ito pa yung pinaka nagustuhan ko dun sa Suzuki na to. Itong Bergman na new model. Yung lagayan niya ng gas tank or yung gas tank niya ay nasa likod na ng motor. I mean, hindi katulad ng N-Torque na yung N-Torque nasa puwetan ng nasa taas ng taillight. Itong Bergman na to, na bagong labas, nasa gitna siya ng taillight, no? Sa mismong ilaw, sa baba ng taillight niya. So, kung titignan mo mabuti, parang kakaiba kasi ngayon ako nakakita ng ganong motorsiklo na ang gas tank ay nasa likuran o nasa puwetan. So, kakaiba siya, no? Galing nung pagkakagawa kasi pinag-isipan. So, hindi na siya hassle, hindi mo na kailangan bumaba ng upuan kung kapagasolina ka man. So, talagang parang iusli mo na yung puwet mo, ipapagas ka na, yun lang. Napaka-basic nung kanyang ng kanyang style ng kanyang gas tank. Napakahusay, no? Talagang pinag-isipan. So pagdating naman sa kanyang dalawang mags, syempre, ang gusto ng karamihan, yung pantay na yung gulong.
So, hindi yung pantay yung gulong na 10 by 10 sa likod. Kumbaga, ang gusto nila mas malaki. Like, 12 by 12. Ito, tulad nitong Street X natin, 12 by 12 siya. So, hindi siya tulad ng standard na 12 yung harap, 10 yung likod. So, pantay na po yung kanyang mugs, front and rear. So, parang Street X na rin, na pantay na talaga yung kanyang mga mugs. Sa mga hindi nakakaalam, ang Street X po na Bergman ay malaki na po ang mugs sa likod. So, size 12 na po yung mag sa likod. Pakakala nyo kasi ano eh, hindi pa naralakihan yung kanyang gulong sa likod. Pero nalakihan na po. Since 2023, nung unang nilabas tong Street X na to, gutom na ako. Tapos syempre, sa kanyang side details naman, parang same lang din ng standard tsaka Street X. Ganun pa rin yung itsura. Pati yung kanyang logo na emblem na naka-emboss. Syempre, parang anong tignan eh, no? Elegante pa rin tignan pero may pagka-sporty na. So, walang pinagkaiba halos sa Street X and Standard yung bagong labas na Bergman. So, same-same lang. At ang kanyang wheelbase, eh, ganun din. Same-same lang ng Street X. Mas mahaba na yung pagitan ng rear and front. So, hindi ka na parang parang tunggok tignan kasi mahaba-haba na yung yung pagitan ng kanyang mga gulong. So, mahaba na yung kanyang chassis. Pagdating naman sa kanyang handlebars, eh, parang same pa din naman ng Street X, pero mas detailed yung mga no, yung mga curves, yung mga basta yung mga diyan, yung mga shadow, cornering ng mga pairings. Mas na siya, mas detailed na siya. Talagang parang masabi mo talagang no, handlebar niya pang sporty na. Pero tingin ko parang siya, medyo naka-curve ng onti yung handlebars niya. Ang mga side mirror naman niya, same lang din ng Street X saka standard na ganito, na lift style, pero hindi siya pointy, bali curve siya. Grabe walang traffic. So kahit hindi mahal na araw dito sa Davao, ganito po talaga dito. Maluwag talaga yung kalsada. Gutom na ako, kaya masarap kainin. So sa kanyang mga ilaw, sa kanyang headlight and taillight ay ginamitan ng LED, pati yung kanyang mga turn signal lights, syempre LED na po yan. Hindi na po yan basta-basta na bulb type. Pero kung tatanungin ako, kung LED or bulb type, doon ako sa bulb type. Alam mo bakit? Kasi ang bulb type ay mura lamang, no? So, pwede siyang replacement kahit kailan mo gusto. Kung masira man agad yung bulb na pinalit mo, pwede mo siya agad palitan na ikaw lang. Hindi ka tulad pag LED, isang set mo siyang bibilin eh, no? So, napakamahal. Pero pag usapang LED kasi, syempre, matagal ang buhay niyan. Hindi naman maglalabas ang mga motorcycle companies na mabilis ang buhay ng kanilang mga ilaw. Maliban na lamang sa mga China bikes na nahawakan ko na ang bilis mapunde ng kanilang mga LED. So, hindi quality yung mga ilaw nila. Tom Goods. Andito na tayo sa Panabo, Panabo City. Ito yung sentro ng Panabo. Bukas nga sila. Walang krok-krok. Nakasarado yung krok-krok. Sabi ko nga sa asawa ko, sayang kung maaga-aga na palabas tong bagong Bergman. Panigurado ang kukunin namin na Bergman. Yung bagong Bergman, syempre. Kasi siya yung pinaka-new model eh. No? Grabe init. Bakit kaya pag mahal na araw, sobrang init ano? Iba yung klima pag pag mahal na araw. Tapos pag mahal na araw, bawal daw masugatan kasi matagal gagaling. Totoo ba yun? So sa 31 years na ako nababuhay, sa loob ng 31 years na yun, nakasugat na ako ng mahal na araw. Pero parang parang totoo. Yaman na yan. So balik tayo sa usapan ng ating Bergman na bago. So yung kanyang gulay board kay Suzuki Bergman na new model. Yes, pares po sila ng standard tsaka Street X na malawak ang gulay board. Overtake muna tayo. What's that? Tapos yung kanyang seat storage, eh same lang din ng standard at Street X na malaki ang seat storage. So lahat ng mga sinasabi ko dito ay opinion ko lamang at base sa aking mga nakita na review ng mga Indiano. So pagdating yan dito sa Pilipinas at nagkaroon agad dito sa Davao del Norte, re-reviewin po natin yan para syempre naman makapakita natin sa kanila. Wow, grabe no. Tulin na all. So pagdating agad niyan dito sa Pilipinas, maghanap agad ako ng unit niyan dito sa Davao del Norte para syempre mapakita ko sa ating mga viewers at syempre para sa mga gustong bumili ng bagong Bergman o gustong bumili ng Street X. Kung ako sa inyo, hintayin niyo yung announcement ng Suzuki Philippines kung kailan ilalabas yan dito sa Pilipinas. Basta pa nagkaroon ng tawag dito, pa nagkaroon ng mga makina moto show, yung mga ganon, yung mga nagsama-sama yung mga brand ng
motorcycle companies na may lalabas sila mga new model. Asahan nyo na andi dito na sa Pilipinas yung Bergman na bago. Tsaka habol ko nga lang pala, no? So sana ilabas din nila dito sa Pilipinas yung merong Bluetooth, no? May Bluetooth connect yung Bergman. Kasi yung Street X, merong Bluetooth to, no, sa ibang bansa. So, nung nakuha ko to, tinry ko kung may Bluetooth ba? Wala. Ah, ang ganda, oh. So, dito yan sa may Seawall Panabo, oh, ang ganda, di ba? So, nakikita nyo, mababaw lang po yan, kaya may mga tao doon sa may bandang gitna. So, kayang-kaya siya ng tao. Ganda tignan, ano? So, ayun, dito ko nakatapusin yung vlog na to para sa Suzuki Bergman na new model. So, like and subscribe sa ating channel para pagdating nung unit ng Suzuki Bergman na new model, updated kayo. Alright, let's go! Woo!